Kasi kapitan ko ng buhat. Ito naman, luto na dadalhin natin. May kanin naman ito ah. Oh, yung kanin doon sa labas, ihiniwali natin yung kanin kasi maliit yung lalagyanan. Ada kaya Baka parang mabitin kaya yung kanin, nakahiwalay. Ibang klase rin ito. Kaya umusok-usok pa. Oo. Oo, kanin. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Kahit medyo talaga hirap tayo dito sa probinsya, dahil walang kuryente, walang internet, pero maghahatid po tayo ng konting update po. At saka syempre yung pampagood vibes mga kabayan po natin. Dahil ang episode po natin sa ngayon ay patungkol naman po sa konting pagtulong po sa mga kabayan po natin. Lalong-lalo na po yung nasalanta ho ng bagyo, yung mga binaha po. Dahil nga po sa lugar po namin, marami hong mga pamilya na tinamaan ho. Talagang nasa barangay po sila, yung ilan, nasa chapel yung ilan, at yung iba naman po ay nasa school. At kasabay po niyan, yung birthday ho ng nanay ko. Bali, 77 years old na rin po siya. So maya-maya po yan ng konti, pero bago po yun, siyempre, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron tayong Facebook page din po, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. So maraming salamat po. Tapos sina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Ruel of Malalag, at saka po yung Japper Sniper. Mga kaibigan po natin yan, at saka ka-partner siyempre. Dito po sa social media, sa pag-YouTube, at saka sa community po ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, o kaya i-share po ni Kuya Julay, yung konting pagtulong po sa ating mga kababayan na tinamaan ho nung bagyo talaga. Sila po yung mga umalis po sa bahay nila dahil inabot po ng baha. At nagpunta muna sa safe na lugar na kung saan ho, yung pangunahing lugar ho na pigdalan sa kanila ay sa barangay ho mismo. Yung barangay po namin ay Barangay Balaugan, mga kabayan po natin. Kaya naisipan ho natin na magpakatay po ng baboy para kahit paano ho makapag-feeding po tayo, makapagbigay po ng kunting tulong dito nga po sa mga kababayan po natin. Dahil siguro naman, alam ng lahat na talagang tinamaan ho ang Bicol region ho ng napakalakas na bagyo, malakas na ulan, at pinakamalalim na pagbaha po. Dito po sa lugar namin, masasabi natin, ito na ho yung pinakamataas na level ng tubig pagkatapos ho ng bagyo. Actually hanggang ngayon po, yung daanan papuntang Bula at saka po Nabwa, hindi pa rin ho madaanan ng sasakyan. Kaya hanggang ngayon po, hindi ho kami makabiyahe, hindi kami makapunta po ng Naga. So umaasa po kami na sana bukas, dahil yung tubig naman ho ay unti-unting bumababa. Ang estimate po natin, bumaba po yung tubig ng halos 1 metro after 2 days. So mukhang ang average po yata ay kulang-kulang kalahating metro araw-araw. Kaya kung sakasakali hong ngayon at saka bukas, bumaba po ng 1 metro siguro, baka sakaling mapilit na po, makabiyahe na po tayong papuntang Naga. Pero pansamantala ho, dito lang po muna tayo, dito sa lugar natin, dito po sa bandang Balaugan, Kamsur, mga kabayan po natin. At nagbibigay po tayo ng konting update. Ito nga po, yung vlog natin sa ngayon, ay patungkol naman po sa ating mga kababayan na tinamaan ho talaga ng pagbaha. Kaya ang ginawa po natin, nagpakatay po tayo ng baboy. At tamang-tama naman ho doon sa isang vlog po natin, nung isang araw, nung nagpunta po tayo doon sa isang lugar na talagang inabot ng baha, nakakita ho tayo ng binibentang baboy. Na kung saan nga po ay may kalakihan na ho, 4 months po yun, 125 kilos po. Kaya yun po ang pinakatay ho natin. At siyempre ho, dito sa probinsya, ano po yan, tulong-tulong. Mayroong nagkakatay, may naghihiwa, may nagpiprepare ng recados, may naghuhugas, at kung ano-ano pa mga kabayan po natin. Kaya nung umaga ho, habang nagpiprepare po sa bahay, nagpunta po tayo sa barangay para alamin ho kung ano po ang marapat itulong. Punta tayo sa barangay, tingnan natin ang status dito. Kung ano may tutulong natin. Kasi magkakatili tayo ng baboy ngayon, 125 kilos. So balak natin mag-feeding dito. Pero itanong muna natin kung paano ang sistema. So ito po ang nakakasakop sa mga
nasa evacuation center sa ngayon. Although ang nasa isip po natin ay magpiprepare po tayo ng pagkain, ulam at saka po kanin para dalhin na lang po natin. Kasi tinatansya ho natin, higit 100 katao yung nandun sa barangay. Kaso nga lang nung pinuntahan ho natin, higit pa po pala doon mga kabayan po natin. Nakausap po mismo natin yung kapitan. Ito panoorin po natin yung naging usapan po natin. Ayun po, nandito po tayo sa Barangay Balaogan. Kausap natin yung kapitan. Dahil nga ho marami ring evacuees dito sa barangay namin. So maganda naman yung aksyon na ginagawa dito ng barangay. Bali, ilang pamilya lahat, Kap? 70 plus. 70 families ang nandito. So pinapakain po 'yan. Sa ngayon ang gumagawa ng paraan yung barangay. So kausapin natin si Kapitan Ayun, Kap, magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta yung mga evacuees natin dito sa nasasakupan mo? So, okay naman. Kumbaga, kontento pa sa supply. Kaya lang, di namin alam kung hanggang kailan. Hanggang kailan? Ayan. Pero yung niya, talagang napinsala talaga ng matindi, Okay. Sobra-sobra. Kaya yung mga bahay nila, puro tubigan. Sa ngayon yung pangunahing kailangan pagkain talaga, Pagkain lang. Kasi yung tubig, may nagsusupply naman si Kagawad Galan. Si Kagawad Galan, oo nga pala. May sariling water. Sige, pakipromote mo yung water station. Samantalin natin pagkakataon. Yan si Yung Kagawad. mga nangangailangan ng tubig dyan na inumin, punta lang Bicol Water. Nandyan sa sentro. Sentro ng Balaogan yan. Hanggang alas 12 kami ng gabi mag-operate. Ayan, so ayan po libreng tubig sa ngayon dahil nga ho may calamiting bigdaanan tayo. Kap, ganito po kung sakasakali ba magdala ng konting ayuda dito, tulong pagkain, okay lang ba? Malaking bagay po yun kasi yung mga tao kailangan talaga ng pagkain, Sige, maya-maya ng konti, dadala ko dito ng siguro yung kinatay na para dito yung lutuin. Kasi kung kami magluluto pa, baka hindi pa magustuhan yung lasa. So, ayan. Ayun, Kagawad, kumusta lagay dito sa Napakahirap. Mahirap Doon sa mga Zone 7, Zone 6. Ayan. Dulo. Lampas tao ang tubig. Baka may ayuda naman yung gobyerno siguro, mga ilang araw pa. Pagka siguro Sa barangay, may sa munisipyo. Sige, Kap, maraming salamat Balik muna ako para pag nakatay na yung baboy, padala ko na lang dito yung ilang part para pandagdag dito sa pang-ayuda. Thank you, Kuya Gilay. Sige. Salamat. So ayan po mga kababayan po natin, siya po yung kapitan dito. Kaibigan din po natin yan at saka yung ilan sa mga kagawad po. So nakita po natin yung merong water station po dito, si John Galan. Siya rin po ang umaayuda sa tubig. Kumbaga hindi na po pinapabayaran po yan. Bilang part po ng pagtulong sa mga kababayan po natin. Tapos napag-usapan nga po namin dahil may tagaluto naman po sila. Minarapat na lang po nating dalhin yung yung kinatay na. Para sila na po mag-prepare, matansya po nila kung anong luto o kaya kung ano yung kailangan mismo dyan po sa mga evacuees po dyan sa area na yan. Kaya yung ginawa po natin, dinala po natin yung yung nakatay na, yung part po nung baboy para dito naman po sa barangay. Panoorin po natin. Yan po, dadali natin sa barangay. Ayan, kalahati ng baboy. A few moments later. Thank you. Up lang gana, di ka iba? Ayan, kapitan ko nagbuhat. So ayun po, iniwanan na po natin yung kina kapitan. Sila na ho bahalang mag-prepare. Tapos nga po sa naging usapan namin, kulang din po ng niyog. So nagpakuha po tayo doon sa niyugan po natin. At dinala po sa barangay. So, konting tulong po yan mga kababayan po natin. Ngayon nung nasa bahay na po uli kami, habang nagpiprepare po doon, dahil nga po nagluluto rin po ng konti kahit pa paano sa bahay, dahil nga po birthday rin po ng nanay ko. Napag-alaman po namin na mayroon pa po palang ibang ibang areas na kung saan nandun po naka-stay yung ilan sa mga tinamaan din po ng bagyo. So, ang ginawa po natin, nagpaluto po tayo ng dadalhin doon at bumili po tayo ng styro para dalhin po natin yung ready to eat na. So ito po yung preparation po ng mga pagre-repack ng pang-feeding natin.
Ito naman luto na to. Yung kanina, lulutuin pa lang sa ibang area. Ito naman, luto na dadalhin natin. May kanin naman to ah. Oh, yung kanin doon sa labas, ihiniwalay natin yung kanin kasi maliit yung lalagyanan. Ada kaya Baka karpis. mabitin kaya yung kanin, kaya walay. Abi lang kaya kita. Sabi na. Ayan, kanin. Ayan, ito yung pang-relief natin. Kanin. Ayan ang pamimigay natin. So ayun po mga kabayan po natin. So marami tayong katulong ano. Ganun po dito sa probinsya. So sama-sama po kami na pinuntahan naman po yung isang area dito sa may amin. Ito naman po bandang Riverside. May maliit na chapel po dyan. So tinignan po natin yung lugar. Ito panoorin po natin. So ayan, dito naman tayo sa isang area. Meron din dito mga evacuees, ilang pamilya din. So dala natin ang pagkain. Ay, medyo bumaba na yung tubig ng konti. Yan, bumaba na ng konti. Siguro dito sa may chapel. So tingnan natin kung anong lagay dito. Anong yan? Kung naunta na sana, pamilya nila. Ayan dito. Dito lang tayo. Ano, kamusta man, Sadi? Pila ka mo, Sadi? Dito na kayo. Pila ka mo katawas iton? Pirang pamilya? So yan po, yung konting ano natin, bigay natin sa kanila. Oo, kanon. Oo. Kanon, dalawa. Ay, yung rice, dapat may rice. Sige, nakalimutan. Ada bugas, ay bugas. Sabi na kanina, baka kukukusin sa tesura. Sabi ka mo ko na kasi. Sabi kanina. Muta mo kalibrin din mo. Kalibrin din. Nagtupag ko pa mag-ano ko. Ay, SARS mga igin ko. Ay, lima sa naman. Sige na, pila na ka muna. Tama na din ito. Go na, sige. Marami yan, marami yan. Minat na din, nakita mo ka crowd sa tuwi ko ah. Ay, katawa-taw. Sige na. Naman ito kayo. Sige, oh, ako na. Tayo na ka mo. Ay, labas. Sige na. Pero kita ibara ka na ko, kanin mo na sana. Buko mo na din mga edit, tumuwan yan. Okay na ho tayo. So ayan po, ito po yung ilan sa mga nandyan po sa chapel. Although po yung ilan sa mga kasamaan po nila, doon po sa labas, yung mga bahay po sa malapit, doon muna nag-i-stay mga kabayan po natin. So ayan po, yan po ang ginawa ho nating pa-feeding po dito naman po sa area ng Riverside. So masasabi po natin, maraming salamat. Naway pagdamutan po ng mga naabutan po natin ng konting tulong sa abot ng ating makakaya. Yung mga evacuees po doon sa barangay, hindi na po natin ipinakita. Basta ang mahalaga po, dito po sa barangay Balaogan, kahit pa paano ho, yung LGU ho dito, meron pong ginagawang aksyon. Hindi naman ho pinapabayaan yung mga kababayan po natin na tinamaan ho ng bagyo, ng baha. Sa ngayon ho kasi, medyo paralyzed pa po yung daanan. Kaya siguro yung ayuda po mula sa medyo mataas-taas na level po ng gobyerno, sa mga darating na araw pa po siguro matatanggap ng mga biktima. So ilan po muna yung patungkol po dito sa ano po natin, dito sa pagtulong na ginawa ho, pag-ayuda, dito po sa ilan sa mga kabarangay po natin. So ngayon po bago tayo mag-end ho, ipakita ko lang po yung ilan sa mga clips po natin, dito naman po sa bahay. Ganda ng lamok. Narakop ni Daniel Sinay, nagkakaon sa taba. Nagkakaon sa taba at bawal.
Puto. Ano, champurado? Sukmani? Sukmani. Ibang klase rin ito. Ay, ang musok-musok pa. Musok-musok pa yan, no? Kira ko kasi, huwag ko mauna ipito sa akin. Sabi ko na. So yan po mga kabayan po natin, yan lang po muna siguro ang vlog po natin. So batiin ko lang po ng happy birthday po yung nanay ko, 77 years old na po yan at malakas pa po siya. So sana ho yung kanyang buhay ay tumagal pa po mga kabayan po natin. Dahil ano po, siyempre ho masaya yung kanyang mga anak, mga apo na siya po ay malakas pa. Kaya ingatan nawa ng Diyos mga kabayan po natin. Kahit ho dumadaan po tayo sa pagsubok, calamity dito sa lugar po natin, sa Bicol Region lalo na, tuloy po ang buhay mga kabayan po natin. May awa ang Panginoon, lilipas din po yan at papalitan po ng magandang pagkakataon, magandang sitwasyon ng mga kababayan nating Bicolano. So yan lang po muna siguro, sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna si Kuya July. At kalaki po ang pagpapasalamat po sa lahat ng mga viewers po natin, mga kababayan po natin, na laging nakasuporta ho sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!